Ito pa rin ang frontliners. Kasama pa rin natin si Ambassador Belen Anota. Madam Ambassador, pinuntahan na natin po o pinag-usapan po natin yung mga problema. Meron ba kayong datos kung ilan ang mga kababayan po natin nasa bilangguan sa Australia? Yan ang isa sa mga hindi namin mamamonitor because meron tinatawag ditong privacy law. So kung hindi lumapit sa atin yung ating mga kababayan, hindi namin malalaman kung nandun sila. Because hindi pwedeng sabihin o i-share ng otoridad ng Australia sa embahada yung mga tungkol sa kanilang personal na sitwasyon. Pero kung sinabi nilang kailangan ng tulong ng embassy, handa naman kaming tumulong sa kanila. Maybe ang isa pang situation or condition is karamihan dito may pamilya. So hindi na nila kailangan ng embahada kasi may pamilya sila rito. Hindi ka baalis nun sa ibang bayan na nag-iisa lang sila. A few months ago, Madam Ambassador, I don't know if you will still remember, there was a Filipina that was killed and napalabas ito sa mga pahayagan. At meron ba kayong update dito sa nangyari sa Filipinang ito? Wala pa kaming update dun sa investigasyon na ginagawa ng pulis. So hindi pa yun natatapos. But of course, kung matapos na yung investigation ng pulis, then magre-report kami sa Manila at malalaman ninyo kung ano ng update dun sa kaso na yun. Puntaan naman po natin ang ating pakikipag-ugnayan natin sa pamahalaan ng Australia. Base po doon sa naging ministerial meeting ng bansa with Australia earlier this year, ilan po sa mga key areas kung saan tinutulungan tayo ng Australia ay ang edukasyon, disaster preparedness. Kamusta na po ang kalagayan nito? Yan ang isang dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon, no? Napakaganda ng ating bilateral relations with Australia. So, unang-una on the political security, kailan lamang noong 2012 na ratify yung Status of Visiting Forces Agreement with Australia. So, bunga nitong pagkakaratify nitong ating Status of Visiting Forces Agreement, nagkaroon tayong first ever live exercise between our defense forces and Australian Defense Forces. Noong dati, nung wala pa tayo nitong SOVA, o Status of Visiting Forces Agreement, puro tabletop exercises lang. Pangalawa, hindi lang sa militar to militar na tayo nakikipag-ugnayan sa Australia. Taon-taon meron tayong tinatawag na Joint Defense Meeting. Bukod doon, meron din tayong relasyon yung pulis sa pulis. So yung pulis ng Republika ng Pilipinas at saka yung pulis ng Australia, nagtutulungan yon. So normally yon, ina-upgrade yung capacity o capability ng ating pulis para magampanan yung kanilang tungkulin bilang pulis. Sa political security level, yun yung magandang nangyayari sa atin. Meron din tayong exchange of information between our intelligence services. So napakaganda din yan, especially considering na maraming nangyayari sa buong mundo, hindi lang between Australia and the Philippines, no? So that's on the political security. On the economic, dapat din tayong matuwa. While the balance of trade is still in Australia's favor, pero yung gap, nanaro na natin yung gap. So salamat dun sa ating Pangulo na talagang good governance is good economics. So tinitingnan tayo sa mas magandang light ng mga Australian businessmen. Kaya dumadami yung economic interaction between the Philippines and Australia. First in trade in goods, trade in services, investment, and tourism. Doon sa tourism, we are experiencing a two-digit growth year on year. Dumadami yung mga turistang dumadalaw sa Pilipinas para magbakasyon. So magandang balita yan para sa ating bilateral relation. Doon naman sa people to people, talagang since napakatagal na yung ating relasyon, napakahusay yung ating people to people contact. So bukod doon, meron tayong tinatawag yung nabanggit mo kanina, yung development cooperation. So ang isang maganda dito sa relasyon natin sa Australia, it's multi-year. So now we have 2012 until 2017. And hindi lang siya multi-year yung programa, multi-funded pa rin. So nakaka-assure tayo na hindi lang tuloy-tuloy yung programa, hindi yung isang taon tapos ititigil. So tuloy-tuloy siya hanggang 2017. And may assurance ka na pwede ngang ituloy kasi naka-earmark na yung pondo para dito sa mga ganitong development cooperation.
So ang isang nakakatuwa dyan ay priority ng Australia yung education and priority rin ng Pilipinas yung education. So tumutulong sila hindi lang sa elementary but even dun sa K-12 program natin. Tinuturuan tayo na mapaganda ang ability ng ating mga guro para maging mabuting guro sila. So meron din tayong mga scholarship. So we are sending something like about 100 scholars to Australia every year. Bukod pa yan dun sa mga scholarship na binibigay sa mga miyembro ng ating armed forces. Meron din tayong student-to-student exchange, university-to-university exchange. Kailan lamang nagpirmahan ng Memorandum of Understanding yung Charles Darwin University sa Darwin at saka yung De La Salle College natin. No? Ang isa pang magandang nangyayari doon sa ating development cooperation is meron ngayon yung tinatawag na New Colombo Plan. Noon dati, yung Old Colombo Plan, yung mga estudyanteng galing sa ibang bansa ang pumupunta sa Australia para mag-aral. Ngayon, binaliktad nila, kaya New Colombo Plan. Yung mga Australianong estudyante naman ang pupunta sa mga iba-ibang bayan para doon mag-aral. Beginning 2015, next year, no, kasali na tayo dito, partner country na tayo dito sa tinatawag na New Colombo Plan. Madam Ambassador Belen, binanggit nga ho ninyo kanina yung usapin tungkol sa defense exercises. Meron tayong agreement with the Australian government with regard to a visiting forces agreement. Is this not correct? Yes, that's right. Medyo matagal-tagal bago na hinog. Pero na-ratify na natin noong 2012. And na-enjoy na natin yung fruits ng ating status of visiting forces agreement. So, in the future, siguro mas dadami pa yung ating live exercises with the Australian Defence Forces. Yes, Ambassador, ito rin ba ni-ratify ng parliament nila? Oo, nauna sila. Tagal nga nila naghintay sa atin. Pero salamat sa Diyos, natapos na rin. So yes, it was ratified by the Australian Parliament and it was ratified by the Philippine Senate. Okay, Madam Ambassador, let us pause for a while. Frontliners will be right back. Pinili ko yung Australia kasi ito yung isa sa magandang bansa na aking choice talaga napuntahan. Una sa service na inabil ko doon, nakakuha ko ng passport. Yun, sa pagkuha ko ng passport, medyo okay naman, mabilis. Pero meron silang schedule talaga na sinusunod. Kung ano yung schedule na, yun talaga yung susundin mo.